Hi guys! Hello! Another vlog for this evening. Okay, wrap up tayo sa mga news na nangyari sa buong linggo. Again, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, paki-subscribe, paki-share, paki-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos ko at sa mga vlogs ko. Okay, pwede rin po mag-comment, pwede magtanong, mga topic na gusto nyong i-discuss po natin. Okay, so within this week ang mga nangyari, okay, nagkaroon ng significant progress doon sa nawawalang beauty queen from Batangas. So antabayan na natin kung ano mga bagong development, no? Regarding doon sa inaabangan ninyo sa destabilization, no? Nasabi ni AFP Chief of Staff is hindi pa naman siya flat, hindi pa naman siya operational, pero merong mga retired general, no, na nagre-recruit, no? Kaya binalaan niya yung southern part ng ating bansa, yung mga kasundaluhan na doon kung saan nag-emanate yung recruitment, na huwag padadaya, no, huwag pabubulag sa mga nagre-recruit ng mga retired generals. So to oust, no, Marcos administration, to make a coup d'etat. So yan yung development regarding dyan sa part na yan. Regarding naman Ayungin Shoal, ayun, nagkaroon na naman po ng another incident of bullying. Ngayon naulit yung using of water cannon. More Chinese mark sea vessels, na hindi ko lang matandaan kung Coast Guard ito o yung kanilang Navy, pero mostly Coast Guard yung ginagamit nila, Chinese Coast Guard, no? Versus tatlo nating mga vessels for supply mission. At ang isa nga doon, pinaikutan pa ng 4 at ginamitan pa ng water cannon, no? So hindi talaga maganda yung nangyayari sa Ayungin Shoal. Isa pa sa kahindik-hindik na pangyayari sa Senate, meron kasing tinatawag ang Senate na executive session. Sa executive session, pwedeng i-divulge nung kanilang mga iniimbestigahan, sort of yon, yung mga kung yun yung tamang term, or tinatanong for inquiry sa isang certain topic or what, na kung saan doon ay highly respected, no, na sinusunod yung confidentiality ng executive session, no? Ibig sabihin, for the four corners of that room, no, of that executive session being held, no, yun lang tinatanong, o kung may lawyer siya plus the senators present inside, sila lang ang nakakaalam at sila lang ang dapat makaalam nung nilalaman ng executive session na yun, no? So ang hindi maganda na
nagkaroon po ito ng paano ba natin i-describe, lamat, yung confidentiality, nagkaroon ng lamat kasi nga nag-leak yung information na ginawa sa executive session. So isa ngayon sa mga pinag-uusapan, kasi ang sanction pala dyan na kapag ka napatunayan ng Senate Ethics Committee kung sino tong member ng chamber na nag-leak sa media ng pinag-uusapan sa executive session, ay expulsion, no? Expulsion sa Senate. Whether you are senator, kung may staff man doon o sino man yun nandoon, yon, expulsion ang pinakamabigat na parusa. So yan yung laman ng privilege speech ni Senator Jinggoy ng mga nakaraang araw. Okay, at kumbaga dismayado sina Senator Bato, no, at iba pang senators sa nangyaring leak to the media noong executive, yung nilalaman, some of doon sa nilalaman ng executive session. Okay, may kinalaman pa naman yun sa budget, no? Budget, magagawin nilang budget, yung adaptation nila doon sa ipinasa ng House. Yun nga pala isang update natin. So yung GAA natin, General Appropriation Act, na natapos na ng House of Representatives, ay naipasa na po sa Senate, at yun na po yung subject ng Senate ngayon. So hopefully, sabi nila bago matapos ang taon, mapirmahan yung GAA natin for the next year. So yun, yung mga development nung this past few days. Yun yung mga medyo talk of the town, pero marami pang balita na nag-emanate itong last week considering. Okay, so salamat po ng marami ulit sa inyong pakikinig. Hope to see you soon again. Bukas sana makapag-vlog tayo para mapunan natin yung shortcomings natin kay YT. At hopefully pagdating ng January or kailan man na next year ay ma-restore yung ating eligibility for monetization, ma-monetize ulit ang channel natin. Okay, so again, salamat po ng marami sa inyo, at ingat at malapit na po ako, approaching na ako sa aming work, kaya medyo madilim na dahil dito ay mapuno, natatakpan ang mga street lights. At alas 6 na rin kasi guys, kaya medyo talagang madilim na po. Okay, so God bless. Stay safe sa buong magdamag, no? Ingat, rest well. Sa mga papasok bukas, gigising kayo na maaga, syempre, di ba? So pahinga din na maaga para hindi ma-late bukas, lalo't Monday. Sa mga government employees may flag ceremony, no? Usually sa mga private naman may mga monthly meetings na ginagawa kapag ganyang
Monday. Yung mga tinatawag natin Monday meeting. So again, thank you. And have a nice day. Have a nice, hopefully, naging happy ang inyong weekend. And have a prosperous, mapagpalang panibagong linggo. Simula sa araw ng bukas, Lunes. So, ayun, sobrang dilim na habang nagpapaalam ako sa inyo. Buksan natin to para kahit pa paano may liwanag. Wala, ayaw. Ito na lang. Yun. Atras tayo, atras. Dilim. Okay, mali. Bye guys. Bye. Smile. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.